Tayo pang lahat. Bayan umawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalang, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papatayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Minamahal ko mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Kasama nito, pinagdiriwang natin ang ating araw ng kalayaan. Kaya naman, ialay natin ang banal na misang ito, bukod sa ating mga pansariling intensyon, panalangin natin ang ating bansa, ang ating mga pinuno, lalo na sa kinaharap nating sitwasyon. Ganon din, isama natin sa ating panalangin ang pamilya Shornak. We pray for them at ang lahat ng ating mga benefactors ng ating simbahan. Dasal natin ang ating mga pamilya at ang mga kapwa-lingkod upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, panahon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit,
Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, paglaban ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatan lubos sa atas ng pagdilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mamatay ang Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang nakatakip sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang paningingay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon: Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako: Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Tayo lahat. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng iyong bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastor ko'y Panginoong Diyos,
lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati ang kalis ko ay inyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdadako. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdadako. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mundaan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugok ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugok sa akin.
Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa, gaya naming iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapusok nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Okay lang po ba ito sa inyo? Parang piyesta nga talaga. Ano po? No? Sakto naman at bukod sa kapistahan, syempre, pinagdiriwang natin ang Independence Day, kapistahan ng Panginoong Jesucristo, dakilang hari at pari, at syempre, ang birthday ng ating sekretarya. Syempre, ang sekretarya ng ating parokya na si Ate Jonah. No? Isama natin siya mamaya sa ating panalangin. No? Isang nagdadasal na Jesus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ngunit, hindi katulad ng ating dasal, iba ang dasal ni Jesus. Pag tayo nagdasal, sigurado, 90% meron tayong pangangailangan. Tama? Siyempre, kaya nga tayo nagdadasal. No? At huwag tayong mahiyang magdasal. No? Kaya nga tayo may Diyos. Dahil kailangan natin ang Diyos. Yung 10%, nandyan na yung nagpapasalamat. Nandyan na yung meron pang hinihiling. No? Pero yung 90%, kadalasan, meron tayong pangangailangan. Ngunit ang dasal ng ating Panginoon, iba. Kasi dasal ito ng isang habilin. Sabihin nyo nga po, habilin. Habilin. Noong panahong ito, malapit na si Jesus sa kanyang kamatayan. Malapit na ang oras ni Jesus. Maganda na si Jesus, alam niya ang mangyayari. Pero dahil alam niya ang mangyayari, siya'y nagdasal. At ang kanyang dasal ay dasal ng paghahabilin. Hinahabilin niya ang kanyang mga alagad sa kanyang ama, sapagkat iiwan niya ang kanyang mga alagad. Hindi ba? Pag ang isang magulang malapit ng pumanaw o aalis, naghahabilin. Naalala ko noon, yung nanay ko, kapag aalis, ang daming habilin sa amin. No? Ang daming bilin. No? Parang ayaw yata umalis eh. No? Ang daming bilin, ang daming kailangan gawin. No? Pero yung bilin na yon, para sa ikabubuti namin. Naming maiiwan. Hindi para sa kanya. Kaya nga ang ganda ng mga linya ng mga magulang eh. Yung bang kapag nagawa na nila ang lahat, napagtapos na nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral, nagampanan na nila ang kanilang pagiging magulang, ano sinasabi nila? Handa na akong mamatay. Di ba? Ang magulang takot mamatay kasi alam niyang ang iiwan niya hindi pa handa.
Tayong mga anak, di natin maintindihan yon. Pero para sa magulang, ang katuparan ng kanilang buhay ay maging maayos ang kanilang may iwan. At ganyan si Jesus. Ganyan si Jesus bilang ating Diyos. Bago siya umalis, ang iniisip pa rin niya ang kanyang mga may iwan. Hinahabili niya sa Ama. At magandang mabalikan ito, na sa tuwing tayo'y nangangailangan, sa tuwing tayo'y nahihirapan, sa tuwing tayo'y may pagsubok na pinagdadaanan, alalahanin natin na tayo ay hinabilin ni Jesus sa Ama. Ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya pag nagdurusa ka, huwag ka mag-isip na ikaw ay iniwan ng Diyos. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Kung ikaw ay nasasaktan, huwag mong isipin na natutulog ang Diyos. Dahil hinabilin tayo ni Jesus sa Diyos Ama. Parte lang talaga yan. No, bilang mga magulang, may aspeto sa kanila na kailangan maturuan ang anak. Diba? Kaya nga ang mga magulang nagtuturo sa mga anak na ng gawaing bahay. Hello? Nagtuturo pa po ba kayo ng gawaing bahay? Ha? Bakit? Para paglaki nila, marunong sa buhay. Diba? Kasama yung hirap eh. Kasi pag walang hirap, ay, hindi magiging matatag. At ganyan din ang Diyos. Parang magulang, yung paghihirap na pinagdadaanan mo, para ka maging matatag. Hindi ka pinababayaan. Ikaw ay tinuturuan. At maganda, narinig natin mismo kay Jesus ang isang panalangin ng habilin. Habilin. Hindi nagkulang si Jesus. Dahil bago pa siya lumisan, hinabilin tayo sa Diyos. Hinabilin tayo sa Diyos. Ganyan ang isang pari. Kaya, ito po ay pakiusap ko sa inyo. No? Ako bilang pura paroko po ninyo, kapag pakiramdam ninyo, kayo ay pinababayaan ko, pakikalabit po ako. I-remind nyo ako. Pag pakiramdam ninyo na ako ay hindi na iniisip ang kapakanan ninyo, pakikalabit po ako. Pag pakiramdam ninyo, hindi na ako nagdadasal, o hindi na ako nagmimisa, o pakikalabit po ako. Ha? Kasi yan ang isang pari. Ganyan ang isang pari. Parang si Jesus, una sa lahat, dasal. Pangalawa, kapakanan ng kanyang mga alagad. Ganyan ang isang relasyon ng Diyos na si Jesus, anak sa Ama. At maging ganyan din sana ang ating relasyon. Ako sa inyo at kayo sa akin. Kaya pag hindi na rin kayo nagdadasal, kakalabitin ko rin po kayo. Hello? Okay na yung kalabitin kaysa hilahin ko yung mga paan ninyo. Diba? Kasi kayo ay mga alagad. No? Kaya pag hindi ko na kayo nakikita sa simbahan, papakalabit ko po kayo. Kakalabitin ko kayo, tatawagin. No? Ilan lang naman nagsisimba araw-araw, kaya kilala ko yung kulang eh. No? Kilala ko yung kulang. Pero yung mga naglilingkod, yan, kayong mga lingkod. Pag hindi na naglilingkod, kakalabitin ko po kayo. Huwag kayong magagalit. Kasi ganun eh. Ganun. Kapag kayo'y nagkukulang, kakalabitin ko. Kapag ako'y nagkukulang, kalabitin niyo ako. Kasi ganun dapat ang isang relasyon. Kamakailan, umalis lang po ako saglit. 19 days. 19 days. No? At sa loob ng 19 days, alam niyo, lagi ko iniisip, paano kaya yung parokya? No? First time ko mag-isip ng ganun. No? First time ko yung feeling na parang ama talaga na. No? Noon, nung assistant pa ako sa mga mayayamang parokya, wala akong iniisip. No? Wala akong iniisip pag-aalis ako. Pero ngayon, iniisip ko kayo. Pero okay, mag-alala, may dala naman ako.
No? Parang nag-OFW lang muna po ako. Ha? Huwag kayo mag-alala, no? May grasya tayong papakinabangan, no? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kasi ganyan, no? Kaya nga, naantig ako doon sa Salmo Responsorio. Ang sabi, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ganyan ang Diyos. Hindi tayo magdaraho. Yung pinagdadaanan natin, pampatibay lang yan. Pag pakiramdam nyo kayo, nagdarahop na sa akin, kalabitin nyo rin po ako. Huwag kayong mag-alala. No? Kapakanan pa rin ninyong iniisip ko at hindi tayo magdarahop. No? Nakakaya naman sa chandelier na ito. Pakiramdam nyo ba nagdadarahop kayo? Diba? Oh, yung isa nga dyan, giniginaw na eh. No? Sabi ko, gusto nyo ba bawasan natin ang aircon? Saglit lang to, damahin natin. Minsan lang naman ito. No? Hindi tayo feeling darahop. No? At ito yung magandang maging relasyon natin bilang parokya, bilang ako, paring ninyo, at bilang kayo mga lingkod. No? Una sa lahat, magdadasal tayo. Walang magkukulang. Hindi tayo magkukulang. At kapag nagkukulang, kakalabitin, tatawagin. Dahil ganito si Jesus sa atin. Sama natin sa panalangin mamaya si Ate Jonah, ha? Pagdasal natin siya. No? Pagdasal din natin ang bawat isa. At pagdasal natin ang bawat miyembro ng ating mga ministry kahit wala sila dito. Pagdasal natin sila. At pagdasal natin ang ating bansa. Sa ngayon, mag-i-enjoy muna tayo. Amen? Amen. Amen. Magsitayo po. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kami daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa, at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagpakumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo na mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw, naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Sina Ate Jonah, Dodoy, panalangin natin sa Ate Mona, at ang iba pang mga lingkod na nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Panalangin natin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating simbahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang aming uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Ihahalo sa iyo, buong puso kong hinaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwal at iyan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinutungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mo muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan, dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na walhati ang langit at lupa. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Para sa mga hindi makakaluhod, bilang paggalang, lagay natin ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
ipahintulot sa tukso, alyadyan mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuli. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, 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 ang
katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, ang dalawa, katawan ni Kristo, Kristo, di ka nag-iisa sasamahan sa tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking mapagkailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami ay manatiling nagbubunga ng magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan natin ang mga nagdidiwang ng kanilang birthday ngayong buwan. Todoy, Ate Mona, sino pa ba? Ma'am Janet, sorry, halika, lapit pala. Birthday pala si Ma'am Janet, lapit. Si Dad, lapit. Ate Jonah, halika, babasbasan natin, magdadasal tayo para sa kanila. Ayun pala. Si Ma'am Dami, ka Ma'am Dami. Pati si Nicole ba? Oh, Nicole. Si Melda. Si Ma'am Dang. ito pala eh. Dami pala eh. Meron pa ba? Ayaw, pali ka na. Okay. Ito natin makamay sa ating mga kapatid na nagdilingkod, nagdiwang ng kanilang kaarawan. Panginoon, basbasan mo ang iyong mga anak na narito sa iyong harapan, na pinagkalooban mo ng buhay. Gabayan mo sila basbasan.
sa buhay na iyong binigay, pagkalooban mo sila ng kasiyahan, kaliwanagan ng isip, kapayapaan ng puso, kalakasan ng pangangatawan, ilayo sa anumang kapahamakan. Paspasan mo ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. Tulungan mo sila sa pang-araw-araw nilang mga pinagdadaanan. Kung di mo mamarapatin at hindi, Panginoon, pagkaloob mo ang hinihiling ng kanilang mga puso, tulungan mo po sila at nawa maging matapat silang iyong lingkod. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Tatlo lang ang hiling ko po sa inyo ngayong araw na ito. Una, mag-enjoy po kayo. Okay? Mag-enjoy tayong lahat. Pangalawa, ingatan po natin yung mga nanditong gamit, ha? Hindi po pinipitas yung mga bulaklak. Wag po. Hindi kasama yan, no? Ha? Yung mga plato, mga baso, ingatan po, ha? Pag nabasag po, iiwan ko kayo dito. Ha? Ingatan po natin. Ano po? Maganda ang lugar, iiwan natin ang maganda din. Wala mag-uuwi ng tubig sa swimming pool. Wala. Nawalan tayo ng tubig sa atin pero wala mag-uuwi. Okay po? At pangatlo, tulong tayong maglinis. Tulong tayong maglinis. Clean as you go. Opo, no? Gumamit, kumain, ibalik natin. Hindi naman tayo mga senyorito at senyorita sa bahay natin, kaya dalhin natin yung ugali natin na maayos dito sa lugar na ito. Ano po? Papasalamatan natin syempre ang Shornac family. Papasalamat po ako. Masalamat sa mga staff ng Brisa Montan. Maraming salamat po. Okay? Alright. Pagkatapos ito, pwede na tayong kumain. So, bless the food na tayo, diretso. Okay? Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, maging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagalingat naman sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Group picture po. Group picture. Panahon